when looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Okay, so magandang gabi po muli sa ating lahat. Para po dito sa ating daily words of encouragement ay tuloy-tuloy po ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos at hanggang sa makover po natin ang buong Bible. Yan po ang goal natin, to cover the whole Bible upang malaman natin lahat ng kwento na nangyayari dito sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong salita na aming pag-aaralan muli. Bigyan niyo kami ng pangunawa, banal na Espiritu upang makakuha kami muli ng prinsipyo ninyo po sa inyong salita. At upang meron kami maisabuhay at magiging kalugod-lugod po ang aming buhay sa inyong harapan. Matawad Ama sa lahat ng kasalanan at pagkukulang. Ingatan niyo po ang inyong mga anak saan man sila naroroon. At i-bless niyo po sila lagi sa tuwing nakikinig ng daily words of encouragement. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Alright, so dito na po tayo sa Matthew So yung series of lesson po natin doon sa Luke ay sa mga susunod na araw na lang po. Dito po muna tayo kapagkat naniniwala po ako na mayroong gustong ibigay sa ang Panginoon po sa atin. Matthew chapter 11, verse number 28 hanggang 30. Sabi po ng Bible, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." 29, "Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul." Yan po ang pamagat natin ngayong gabi. Shall find rest unto your soul. And then sa 30 po, "For my yoke is easy, and my burden is light." Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. And sa mga talata pong itong binasa po natin, makikita nyo po na it is God's invitation sa atin po to come unto me. To come unto the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, "Come unto me." Sino ang subject? Dito sa ini-invite ng Panginoon na come unto me. Sino po yung mga yan? Sabi dito, "All ye that labor and are heavy laden." So lahat ng nagli-labor or yung nagtatrabaho, nagsasakripisyo, nabibigatan, nahihirapan, yan. Sila po ang subject ng invitation ng ating Panginoong Jesucristo na sabi niya, "Come unto me." Sino? Kayo na nagle-labor. Alright? And then, hindi lang yun, nagle-labor. Alam naman po natin yung pag-labor talaga, hindi lang ordinary work po yan . Kumbaga, you sacrifice everything na kaya mo beyond your capacity to do the will of God. Sa iyong buhay. At alam po ng Panginoon, ang capacity po natin na talagang napapagod din po tayo. Kaya nga sabi niya dito, ay lapit kayo sa akin, sabi niya, and are heavy laden, kayong nabibigatan, kayong may dinadala. Alam niyo po sa gawain ng Panginoon, ay hindi lang po natin yung problema sa family natin, ang dinadala po natin Kahit po yung mga problema ng mga membro at mga tao, at pagka nagkaroon sila ng problema, dinadala rin po natin yan. Kaya heavy laden, sabi ng Bible, kayong nabibigatan at may dinadala. Come, sabi niya pumunta kayo sa akin. Kasi alam po ng Panginoon na hindi po natin kaya yan Naalala ko tuloy yung footprints in the sand. 2 footprint po yun naglalakad sa dalampasigan.
Masarap ang kwentuhan po nila. And noong napansin ng taong ito, nakausap ng Panginoon, nag-iisa na lang yung footprint. Oo, tapos sabi niya, Panginoon, nung napakabigat naman ng pangyayari sa aking buhay, iniwanan mo naman na ako. Nag-iisa na lang yung footprint. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, hindi mo na yan footprint. Sa akin na yan. Kasi nung panahon na hindi mo na kayang buhatin ang sarili mo, binuhat na kita, kaya akin yan. So ganun alam ng Panginoon ang capacity po natin. Alam ng Panginoon kung gaano po ang kabigat, ang mga nangyayari sa bawat isa. Kaya nga ang sabi niya, pumunta kayo sa akin. Naunawaan ko ang kalagayan ninyo. Alam ko ang mga pinagdadaanan ninyo. Kaya alam ko naman na hindi nyo talaga kaya yan ng sarili ninyo. Kaya sabi niya, pumunta kayo dito sa akin. Come unto me. And I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Alam niyo, sa totoo lang po, ang mundong ito ay hindi po nagbibigay ng kapahingahan sa tao. Kasi ang daming binibigay na problema ang sanlibutan. Oo, kahit na manood ka lang ng news ngayon, hindi ka magagaanan Oo, kumbaga bibigat pa ang kaisipan mo sa mga nangyayari sa kapaligiran natin. Oo, kaya sabi ng Panginoon, alright, so sa ako lang ang pwedeng magbigay sa inyo ng kapahingahan. I will give you rest. At sabi niya, 29, take my yoke upon you. Sabi niya, kunin niyo itong yoke ko. Yung sa po yan, ginagamit po ng mga farmer yan nung unang panahon sa mga kalabaw nila, di ba? Nilalagay dito sa shoulder po ng kalabaw at yan po ang ginagamit upang hila doon po sa kariton sa likod. Oo, kasi kung yung yoke natin mabigat kaya sabi ng Panginoon, ito na lang ang gamitin yung yoke, yung akin. Take my yoke upon you, learn of me, for I am meek and lowly in heart, sabi ng Panginoon, and ye shall find rest unto yourself. Pag tayo ay natuto sa ating Panginoon at naging kagaya po natin siya, nagpapakumbaba tayo sa Diyos, mapagpakumbabang puso po ang meron tayo sa harapan ng Diyos at umaasa lang sa kanyang biyaya at kalakasan, sigurado, makakakita po tayo ng rest sa inyong kaluluwa. Pangako niya And then last po dito sa verse 30, for my yoke is easy, sabi ng Panginoon. Itong sangol sa Ilocano yun Itong aking yoke is easy, sabi niya, and my burden is light. Magaan lang ito sa akin. Kaya sabi ng Panginoon, learn of me. Alam niyo, napakahalaga po yan. Kung gaano po yung pagpapakumbaba ng ating Panginoon, ay ganun din po tayo, at umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Yan, alam niyo, ang Panginoon nga po ay nanalangin din po siya Tayo pa kaya, di ba, ng mga tao? Dapat kung ang Panginoong Jesucristo, nanalangin po siya, dapat tayo rin po nanalangin Tayo rin po ay patuloy na nagdidepend lamang po sa kakayanan ng Diyos para po sa atin. So wag po tayong magkumpiyansa sa ating sariling kakayanan na malakas ako, kaya ko, kahit may pinag-aralan ako. Hindi po yan, kapatid. By the way, hindi po financial at physical ang laban natin sa lupang ito. So ang laban po talaga natin ay spiritual battle, kapatid. At ang diablo, ang kalaban po natin para sa ating family. Kung hindi ka careful, isang kamali lang, mga kapatid, ay maapektahan po ang asawa mo at mga anak mo. So yung mga financial, material, kayang i-provide ng Diyos yan. Sa mga pangangailangan natin sa araw-araw, but that is not the real battle. Ang tunay pong laban ay spiritual. Kaya nga po, matuto po tayo sa pamamaraan ng Panginoon kung paano mamuhay. It's not about secular wisdom. It's not about the money of this world. Hindi po yung financial stability or ano pa man. Hindi po. Sabi ng Panginoon, learn of me. Matuto kayo sa akin, sabi niya.
And because if we do, mga kapatid, sabi ng Panginoon, my burden is light. Di ba? So light lang ito. Hindi magaan, ay hindi mabigat, hindi po mahirap, kundi magaan. Magaan lang po ang buhay kasama ang Panginoon. Alam niyo po ba yan ang advantage natin bilang Kristyano eh? Ang buhay natin sa Panginoon ay magaan. Peaceful. Hindi kayang ibigay po yan ng sanlibutan. Oho. Ang kaya lang ibigay ng dyablo sa atin, akala natin good, seemingly good, pero ang dulo po niyan kapahamakan. Lulugmukin po tayo sa kasalanan. At pag nandun na tayo sa kasalanan, hindi na po tayo kayang alisin ng dyablo dyan. At iiwanan na po tayo dyan. Bakit? Yan ang ino-offer po ng mundo eh. Pero ang Diyos, ang ino-offer niya sa atin, kapahingahan ng kalwa mo, and sabi niya, my yoke is easy, and my burden is light. Ang gagawin lang po natin ay lumapit po sa ating Panginoon at magpakumbaba at matuto sa Kanya. Alright? So, huwag po tayo magsawang matuto sa Panginoon, kaya tuloy-tuloy po ang ating pagsisimba, Sunday morning, Sunday night, Thursday night, at tuloy-tuloy po ang pag-aaral natin ng daily words of encouragement sa araw-araw at yung ating Bible knowledge of the day. Ano? Alright, so tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa aming short na devotion ngayong gabi. Words of encouragement. Pagpalain niyo po ang bawat isa na way nagbigay encouragement po ito. Tunay nga po na ang mundong ito ay nagbibigyan ng kabigatan po sa amin. Kung hindi kami careful, Panginoon, ay sasarilin po namin ang pagbuhat ng mga burden ng mundong ito. Pero, Panginoon, help us to come to you and take your yoke. Sabi nyo, because your yoke is easy and your burden is light. And we want to learn from you and do what you want us to do, O God, for us. Kaya pagpalain niyo po ang aming buhay. May apply din po namin ito sa aming family. O Diyos, kayo lamang po ang maluwalhati. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Alright, so magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Pastor Leonard Sagid dyan sa Palias Bintar. Magandang gabi, Pastor. Tatay Jojo Marcian Maturugo dyan sa Los Angeles or sa Southern California, LA. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Amerika. Tatay Jojo, lagi po namin kayong pinagpipray ni Nanay Dora at si Christopher sa kanyang Fire Academy. Ano ho? Na makapasa po siya sa kanyang training. And of course, Pastor Albert dito po siya sa amin ngayon. Kasama si Mami Helen. At sa lahat po ng nakikinig, dyan po sa Batak and sa Pangasinan, Ate Monet Silak, sa Batak, magandang gabi Ate Monet. At sa iba-iba pong lugar pa. Mga kapatiran natin, sina Marie dyan sa Saudi, at iba-iba pa na mga nakikinig. So, ang Diyos pong mag-bless sa inyo, live or replay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. See you po on our next episode. God bless you all. I love you all. Magandang gabi po.